Tayo mga Pilipino, ang hilig natin magpaniwala sa mga pamahiin. Pagka kumati daw ang kamay mo, may darating na pera, hindi ba? Ay kanina hindi naman kumati ang kamay ko, may dumating na pera. Galing kay Sister Del. Maraming salamat po. Kapag ka daw ikaw ay dalaga at kumakain, hindi ka pa tapos kumain, huwag ka daw dapat pagligpitan ng mga pinagkainan. Kasi pag pinagligpitan ka raw, baka daw hindi ka makapag-aasawa buong buhay mo. Kaya yung mga hindi nakapag-asawa rito ng mga dalaga, palagay ko na pagligpitan kayo nung araw. Kapag ka ikaw daw ay namili at buena mano ka, ikaw ang pinakaunang namimili, ay dapat daw bigyan ka ng diskwento. Kasi pag binigyan ka raw ng diskwento, lahat daw ng mga paninda nung nabigay sa'yo ng diskwento, mabibili lahat. Kaya kapag nagbayad ka na nga, pinagpagpag pa sa lahat ng mga paninda, yung perang ibinigay mo. Kasi yun daw, buenas daw yun. Kasi nga, buena mano. Minsan, pati tungkol sa mga propeta, mapamahiin pa rin tayo. Akala natin sa mga propeta, yung mga taong magsasabi sa atin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, kung ano ang ating kapalaran sa buhay. Ang mga propeta sa atin ay yung mga nagbabasa ng ating mga palad, yung mga gumagamit ng cards para malaman ang ating mga kapalaran sa buhay. Pero hindi yun, kasi hindi nga naman tayo dapat nagpapaniwala sa mga pamahiin. Sapagkat ang kapangyarihan ay wala sa mga cards, wala sa mga pagbabasa ng palad, kundi nasa Panginoon lamang. Kaya sa halip na magpapaniwala tayo sa mga pamahiin, magdasal na lamang tayo. Ang mga propeta ay hindi yung mga nagbabasa ng cards o ng ating mga palad. Ang mga propeta, ayon sa banal na kasulatan, ay yung mga nagsasabi, nagpapaliwanag ng kagustuhan ng Diyos sa mga tao. Yun ang propeta sa lumang tipan. Kaya nga, si Haring David ay pinadalahan ng Panginoon ng propeta, si Propetang Nathan. At pagkakita ni Propetang Nathan kay Haring David, kinuwento niya na merong isang napakayamang tao at meron namang kapitbahay niya, napakahirap. Ang kaisa-isang pag-aari ng mahirap na yon ay isang maliit na tupa. Yung maliit na tupa na yon, pinagkainteresan pa nung mayaman, kinuha pa niya yung kaisa-isang tupa ng mahirap. Nung ikinuwento ni Propetang Nathan yun kay Haring David, ang sabi niya, napakasamang tao nung mayamang yun. Kaisa-isang tupa na nga lang ang pag-aari ng mahirap, kinuha pa niya. Ano ang sabi sa kanya ni Nathan kay Haring David? Ang sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yung taong yun. Bakit? Sapagkat si Haring David, inagaw niya ang asawa ng kanyang general na si Uriah. Pinatay niya muna si Uriah doon sa giyera, pinapatay niya. Nang sa gayon makukuha niya ang asawa ni Uriah. Kaya nung marinig ni David yun, alam niya, ipinadala ng Panginoon si Nathan sa kanya upang sabihin sa kanya na nagkamali siya sa kanyang ginawa. Kaya si David nagsisi, nagbagong buhay. Talagang pinagsisihan niya ng todo-todo ang kanyang kasalanan. Pinatawad siya ng Panginoon. Kaya nga, sa kanyang lipi mismo nanggaling ang ating Mesiyas, si Jesucristo. Galing sa lipi ni Haring David. Mga kapatid, ganyan ang propeta. Ang propeta ay nagsasabi sa atin kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Kung tutuusin, tayong lahat ay mga propeta. Nakikibahagi tayo sa gawain ng Panginoon. 3 ang gawain niya. Bilang pari, bilang hari, at bilang propeta.
Nakikibahagi tayo sa mga gawaing yon. Hindi lang mga paring katulad ko, kundi tayong lahat ng mga binyagan. Nung bininyagan tayo, tayo ay hari, pari at propeta. Pari tayo sapagkat tumutulong tayo sa pagpapabanal ng ating mundo. Yung pagsisimba natin, yung pag-televise natin ng ating misa upang marinig ng maraming tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, trabaho natin yon bilang pari. Tinutulungan nating marinig ng mga tao ang kagustuhan ng Diyos, pamamagitan ng Kanyang salita, na sa gayon mabago nila ang kanilang mga buhay. Hari tayo, sapagkat ang hari ay sinisigurado ng hari na ang kanyang mga nasasakupan ay mabigyan ng kanilang mga pangangailangan. Pagkain, inumin, tirahan, lahat, damit, tinitingnan ng hari yan. Kaya nga, kapag tayo, tumutulong tayo sa mga walang bahay, nagbibigay tayo ng damit sa mga walang maisuot, nagbibigay tayo ng pagkain sa mga nagugutom, ginagawa natin ang ating pagkahari. Nakikibahagi tayo sa trabaho ng ating Panginoong Hesus. Bilang propeta, anong dapat natin gawin bilang mga propeta? Dalawang bagay. Una, ang pagpalaganap ng kagustuhan ng Diyos pamamagitan ng Kanyang salita. Sabi ko nga, ginagawa natin ito kapag tayo ay tinitelevise natin ang ating misa at pinadadala, nakikita ng maraming mga tao sa buong Pilipinas at kahit sa ibang parte ng mundo. Yun ang tinatawag na annunciation. We announce the good news to the people. Pero may isang importante ding gawain ng isang propeta. At yun ay ang pagpuna ng mga kamalian ng ating lipunan, ng mga pagkakamali ng ating mga politiko at ng mga tao sa ating lipunan. Kapag may nakikita tayong hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos, dapat nating punahin. Trabaho natin yan bilang mga propeta, bilang mga Kristiyano. Kaya nga, kung nagagalit tayo sa social media, tinutuliksa natin ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pinipilit nating maimbestigahan ang mga taong naglustay ng pera ng ating bayan. Kasama yan sa ating pagiging mga propeta. Mga kapatid, sinasabi din sa ating ebanghelyo na dapat tanggapin natin ang mga propetang pinadadala sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin noon, tanggapin natin ang isa't isa. Minsan may pagkakaiba ang ating mga kuro-kuro, pagkakaiba ng ating mga ideya. Iba minsan ang pangunawa natin sa salita ng Diyos. Doon natin kailangan ang isa't isa. Kapag wini-welcome natin ang isa't isa, ibig sabihin, pinakikinggan natin ang bawat isa. Nagda-dialogue tayo. At kapag tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, ay nagda-dialogue at nag-uusap-usap, nakikinig sa isa't isa, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. At sa ating pag-uusap-usap, doon natin tunay na matatagpuan ang kagustuhan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, huwag nating babaliwalain ang ating gawain bilang mga propeta. Napakahalaga nito nang sa gayon ang kagustuhan ng Diyos ay manuot, magkaroon ng buhay sa ating lipunan, sa ating mga pamilya, at sa ating mundo. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel,
like, share, and hit the bell.